Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ramil Cervantes and I am one of the elders here at Villa Carolina Bible Christian Church. Ngayon po ay araw ng Martes. Samahan niyo po ako sa isang short devotion. Bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po kayo na sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito. Kami po ay binigyan mo ng pagkakataon at kalayaan ng makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Ang panalangin po namin ay buksan mo ang aming tainga, buksan mo po ang aming puso upang mapakinggan namin ang iyong mga salita ng walang anumang alinlangan at mga bagay na humaharang at humahadlang. O Diyos, pinapanalangin po namin sa umagang ito na bago kami magsimula ng aming trabaho ay ugaliin namin na pag-aralan at makinig sa iyong mga salita. Salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo at salamat din po sa pagkakataong ito, O Diyos. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong Banal Espiritu at ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Magandang araw po muli. Ngayon po ang ating paksa na pag-aaralan ay makikita sa Psalm o sa mga awit. Babasahin ko po sa inyo ang Psalm 119 verse 105. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Sa English naman po, ganito ang sinasabi. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito po ay napakagandang verse, ang Word of God. Ngayon po, sa ating buhay or sa buhay ng lahat ng tao, tayo po ay dumarating at lagi pong dumadaan sa maraming bagay ng pagpapasya. Lahat ng tao ay nagpapasya magmula sa bata hanggang sa pagkatanda. Marami pong bagay na ating pinagpapasyahan. Ang ilan po dito ay mga bagay na pangrelasyon, pangkarir, pang-edukasyon, at marami po pong bagay. Halimbawa po ng pagpapasya na ginagawa ng isang tao ay ang relationship. Is it the right time to get married? Or is it the right time para magkaanak na? Or is it the right time to buy a new house? O kaya ito ba ay tamang pagkakataon or tamang pagpapasya na mga ibang bansa at iwanan ang pamilya at magsakripisyo upang makaipon para sa edukasyon ng mga anak. Isa po yan sa mga mabibigat na desisyon na akin din pong pinagdaanan nung ako po ay nag-Dubai. At hindi lamang po yan ang mga bagay na pinagdidesisyonan ng tao. Ang ilan po naman ay sa karir, katulad din po ng edukasyon din po. Ito ba ang tamang kurso na para sa akin, para sa mga estudyante? At ganun din po sa mga businessman. Ito po bang business na ito ay tama at kikita ba ako sa business na ito? Or sa paglilipat din po ng bahay o ng tirahan, tama po ba na or ang pagpapasya ba na lumipat ay tama sa lugar na ito? Ito po lamang ang ilan sa mga katanungan ng isang tao na nagpapasya. At alam po natin lahat ng tao ay dumadaan sa mga pagpapasyang ito. Mapamaliit o sa malalaking bagay, tayong lahat ay nagpapasya sa ating buhay para sa ikabubuti ng ating buhay. Ngayon po, meron po tayong dalawang
basihan or influence ng pagpapasya. Ang una po ay ang salita ng Diyos. Ito ay ang makikita natin sa Biblia. At ang pangalawa naman po ay ang mundo or kung tawagin natin ay ang popular opinion. Ngayon po, tingnan po muna natin ang pagpapasya na ang basihan ay ang mundo. Marami pong bagay ang pagpapasya natin ginagawa na according sa popular opinion. Ano po ba itong mga popular opinion na ito? Halimbawa po nito ay ang pagpapalaki ng anak. Ano po ba ang tamang pagpapalaki ng anak? Tama po ba na paluin? Or mali ang paluin ng bata? Sa popular opinion po, ang kadalasan pong naririnig natin ngayong panahon ngayon ay masama ang paluin ng mga bata sapagkat sila ay nagiging timid, mahiyain, nawawala ang kanilang confidence. Yun po, ang isa ito sa mga pag-aaral ng psychology ngayon na sinasabing mali ang pagpalo sa bata. Nakikita niyo po ang isang example na ito. Ganun din po sa pag-aasawa. Marami po sa atin ngayon na sumusubaybay sa Facebook at sa mga popular na mga mag-asawa. Katulad lamang po ni Angelina Jolie at ni Brad Pitt na atin pong sinundan. Marami po ang sumusunod dito noong araw na it is a perfect couple. Kaya ang sabi ni Brad Pitt, treat her like a queen and she will treat you like a king. Isa po ito sa mga popular opinion at sa mga popular na mga bagay na marami ang sumusunod sa pagpapasya ng pag-aasawa kung papaano ang pag-aasawa. Marami pa po ang mga bagay na makikita natin di lamang po sa Facebook, ganun din po sa YouTube. Marami po itong mga advices na nakikita natin na wala namang sa tingin natin ay walang mali. Yun nga lang po, ang mga pagpapasya na nagmumula or ang influence ay galing sa mga popular opinion na ito, maaaring tama noon or mali noon, ngayon ay tama, at maaaring tama ngayon, kinabukasan ito naman ay mali. Ganun po ang popular opinion or ang pagpapasya na nagmumula sa dikta ng mundo. Wala po itong katiyakan. Ito ay katulad ng isang shifting shadow. Kaya ang pagpapasya na nagmumula sa impluwensya ng mundo ay walang basihan na malalim at pabago-bago at wala kang security. Ngunit, ang pangalawa po na basihan na ating po pag-aaralan ay ang pinakamabisa at ang akin pong nire-recommend sa inyo. Ito po ay ang pagpapasya ng according sa salita ng Panginoon. Katulad nga po sa ating binasa sa ating teksto ngayon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos ay katulad ng isang ilawan na nagbibigay liwanag sa ating mga dadaanan. So, ang dadaanan ito ay katulad ng isang pagpapasya na hindi ka magkakamali kung ikaw ay lumalakad sa liwanag. Ngunit kung ikaw ay lumalakad na sa kadiliman, ikaw ay tiyak na madadapa. Ang salita ng Diyos ay ang ating liwanag sa pagpapasya. Katulad halimbawa ng aking binanggit tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Paano po ba ang tamang pagpapalaki ng anak? Paano po ba ang dapat nating gawin? O anong pagpapasya ang dapat nating gawin para sa ating mga anak kung siya ay nagkakasala o siya ay lumilis ng landas? Ang sabi po sa Biblia, matatagpuan po ito sa Proverbs or Kawikaan chapter 23 verses 13 to 14. Ang sabi po,
Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ngayon po, ito po ay taliwas at malayo sa sinasabi ng opinyon ng mundo na ang pagpalo ay hindi nakabubuti sa bata. Ngunit sa salita ng Panginoon, ang pagpapalo ay tanda ng disiplina at ito ay pagmamahal sa iyong anak. Tunay nga po sa mga pag-aaral na ang bata pong pinalo or pinalo ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal at nasa tama ay lumalaking hindi palalo or lumalaki na isang responsableng tao at hindi siya isang hindi po siya isang palalo o isang tao na pabigat sa society. Ganon din po sa marami pa pong pagpapasya tungkol sa marriage. Marami po tayong mababasa na text regarding sa pag-aasawa na dapat nating sundin at sundan, na taliwas din po sa ipinakikita or advices ng sanlibutan ito. Kaya tunay po ang mga kaibigan, mga kapatid, na ang pagpapasya ay dalawang bagay lamang na either ito ay makatutulong or tama, or either ito ay mali o lilid sa iyo sa kapamakan. Kung kayo po ay nagnanais na at gusto niyo po makasiguro at hindi pa bago-bago ang inyong basihan ng pagpapasya, tayo po lamang ay magbase sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon 2,000 years ago ay totoo. Hanggang sa ngayon, ito pa rin ang salita ng Diyos na totoo. At sa darating na 1,000 at 3,000 taon pa, ito pa rin ang salita ng Diyos na hindi nagbabago. Hindi katulad ito ng sanlibutan, ng popular opinion, na pabago-bago ang scientific findings or sa mga pag-aaral. Kaya po, kung kayo po ay magpapasya, lagi nyo pong isaalang-alang ang salita ng Panginoon at kayo po ay makasisiguro na kayo po ay lumalakad sa tama at kayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, ang akin pong tanong, kayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Panginoon? Kung kayo po ay nagpapasya at nangangailangan ng malalim na pagpapasya, kailangan niyo pong magbasa ng salita ng Panginoon at matuto sa ating Panginoong Hesus, matuto sa Panginoong ating Diyos na siya pong totoo, tunay at hindi nagbabago. Yun lamang po ang ating short devotion ngayong araw. I hope marami po kayong natutunan sa pag-aaral na ito, na ang pagpapasya ay sinasaalang-alang ang salita ng Panginoon. Ito ay makasisiguro, ito ay sigurado, at ito ay nasa tama. Sapagkat ang Diyos ang siyang may likha ng lahat at siya ang gumawa ng lahat ng bagay at siya po ang nakakaalam ng hinaharap. Sa kanya po natin ibalik ang ating mapagpapasya sa ating buhay. Salamat po. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O Diyos, salamat po muli sa aming natutunan. Bagamat maikli, kami po ay nagpapasalamat dahil ito ay malaking bagay sa aming buhay. Nawa, tulungan mo po kami na mag-aral lagi ng iyong salita, magbasa lagi ng iyong salita, upang sa gayon ang aming desisyon sa buhay at mga pagpapasya ay maging tama. Hindi po namin malalaman ang tamang pagpapasya o desisyon kung hindi po namin alam ang iyong mga salita.
Tulungan mo po kami magkaroon ng kauhawan sa pagbabasa ng iyong salita at pakikinig. Tulungan mo din po kami sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, at lagi mo po kaming gabayan sapagkat hindi po namin kaya ang mga bagay na mahirap pagpasyahan. Kaya humingi po kami lagi ng tulong sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na laging gabay namin, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.